Yes. Itatapon talaga natin yan si Roque. Wala namang ginawa yan dito eh. Puro paninira lang, kabaklaan. So yun. Sa atin naman, kung sana maging... Yes, Ma'am Mary V. Kaya dapat po talaga, choice po talaga natin na 10 alyansa. ng Pilipinas sa Vatican. So, sulit huwag na makawalan maliban lang kay Amy Duterte. Yes, huwag na natin isali yan. Idol Ping Lacson may number 1 and the less to be voted upon. Yes, Sir Alfredo. Shout out po. Yes, si Senator Ping. No, napaka-ano po yan kasi hindi po siya kurakot. Lalo na sa kalagayan ng ating mga pag-aaral. Wala po siyang pork barrel. Yan po ang maganda kay Ping Lacson. Napaliw na talaga yan. Si Roque. Sulit alyan sa Ma'am Dali. Sulit PDP lang kami. Patigil na yung mga nangyayaring karahasan. Huwag na kayong magboto sa PDP guys. Mag-alyansa na kayo. Sa mundo, apektado rin ang Pilipinas. Kaya dapat manalangin tayo na sana maging... Oo, alam nyo ba, no, talagang ang sipag po nila. So, siguro parating si Binay. Ma-resolve na lahat ng mga conflicts. Kasi sobrang init talaga guys, no? So, galing pa yan sila sa mga motorcade nila. Sa Pilipinas, pareho ng panalangin ni Tito Sen. Yes, Sir Hakdo talaga, no. Una-una kasi nalalapit yung halalan. Oy, shout out sa mga DDS dyan. Huwag na kayong magpauto pa sa puno nyo. No? Sila lang ang yayaman. Ihirap ang bansa, sila ang yayaman. Araw ng eleksyon. At sana, ang isang papanalangin, maging matalino at maging mapanuri yung ating mga botante. Dahil yung kanilang ikampanya po natin sa mga friends natin na hindi mahilig sa social media. Yes, Ma'am Marivica yan. Thank you, Ma'am Marivica. Yung mga malayo po sa kabihasnan or sa mga walang mga social network or hindi mahilig sa social media, Ma'am Marivica yan. Thank you, thank you. Paninindigan sa buhay. So sana, maging matahimik at maging makatotohanan yung halalan. Yes. Dapat maging solemn para solemn ang mananalo. Sa lahat siguro, pinakamaganda ay no to any pro Duterte, no to pro China. O, diba? Ma'am, happy, diba? Ayaw natin nang magiging sad. Happy lang tayo. Kaya huwag na natin nilagay ang mga Duterte sa balota. Yung mga ka-PDP na yan. Problema, ang mundo ngayon, siguro, Proud Mindanao. pagkasal kong mundo, yung puno, yung gera, yung panik ng mundo. And then, the church itself, thank you guys sa palike and sa pagsuporta po no, sa ating live. Medyo ang ating simbahan antik na sulit antik na sulit Duterte. Guys, magbago na kayo, mag-alyansa na kayo. Dapat napatuloy ng pansin ang simbahan at saka disiplina siguro. Huwag na kayong magpauto sa puon nyo, magsisisi kayo. Yung mga namumuno sa simbahan ngayon worldwide, tignan yung kanilang disiplina at i-check from time to time. Dito naman mo sa atin siguro padalangin. Proud Mindanao, sabi ni Ma'am Sweetie. Diba? Ayan Sir Hakdog, may nakapasok na. Siyempre. Sa politika, ito po kaya hindi tayo makausap-usap every since. O diba? Di tayo makausad. Ng politika, ang isang lugar, hindi po umuusad kasi wala pong unity. Kailangan po totoo. Yes. Yes. O diba? Kasasabi ko lang yan, no? Panoorin niyo yung sinabi ni Aaron Tolfo. Sana po, padalangin nila po sa tumapa, padalangin po natin lahat na magkaisa na po lahat. Yes. Correct. Yes. So, alyansa na kayo guys, ha? Kaya sa sinabi ko kanina, I meant collective, hindi collectible. Thank you. For the next reporter, go ahead. Hi, good afternoon po. Melalas Moras from PTV. Bukas, May 10, formal nang magtatapos yung campaign period. And sa loob ng 90 days, nakita po natin yung talagang buong suporta ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa alyansa candidates mula sa mga campaign rally, sa mga interview, at sa iba pang paraan na makakapagbigay suporta. Para sa inyo po, Congressman Tulfo, Senator Ping, Senator Soto, gaano po nakatulong dun sa inyong kandidatura, yung suporta ni President Marcos mula from day 1 until election day?